Kumpirmado na po na si L.A. Tenorio ang magiging bagong coach ng Magnolia Chicken Templados. Ito'y sinabi mismo ni Team Governor ng Ginebra at SMC Sports Director Alfrancis Chua. Sinabi niya na ito si L.A. Tenorio, bukod sa pagiging coach ay may posibilidad na baka maging playing coach. Baka maglaro pa ito para sa Magnolia. Ang nangyari, ito si Chito Vitolero daw ay gagawing team consultant. Itong si Jason Webb naman ang magiging team governor at si Rene Pardo ay nagretiro na. Mananatili itong si Alvin Patrimonio bilang team manager at itong si L.A. Tenorio daw ay bibigyan ng sabihin na natin kalayaan na pumili kung sino yung mga gusto niya na maging assistant coaches dito sa kanilang roster. So yan ngayon ang aabangan natin kung anong mga pagbabago na pwedeng mangyari dito. Sa tingin ko maraming mga trades na kailangan gawin itong Magnolia Chicken Templados. Unang-una na kinakailangan nila siguro kumuha ng isang small forward para kapalit nitong si William Navarro. Dahil si Navarro nga maglalaro na dito sa South Korea. At ang pangalawang kinakailangan gawin itong si L.A. Tenorio ay makumbinsi niya itong si Xavier Lucero na manatili muna dito sa PBA dahil napakalaking bagay kung mawawala itong si Lucero dito sa Magnolia. Dahil parang yung future nila ay dito nila inilagay sa kamay ni Lucero dahil napakahusay nitong player. So, kailangan muna nila makumbinsi itong si Lucero na manatili dito sa Magnolia. Kung hindi mananatili dito si Lucero, asahan natin na magkakaroon ng mga matinding trades dito sa lineup ni bagong Magnolia coach L.A. Tenorio para masiguro na siya ay mananatili pa dito sa pwesto. Kaya nga, kinakailangan siyempre, sabi mismo to ni Alfrancis Chua, huwag umasa na may biglang pagbabago agad sa Magnolia. Marami siyempre kinakailangan na baguhin muna dyan bago nila masabi na magiging isang title contender na Magnolia. So abangan natin yung mga changes na mangyayari dito. Ang isa pang mainit na balita ngayon na lumalabas ay ito raw, si Mikey Williams ay opisyal ng tinanggihan yung ino-offer na kontrata ng Converge Fiber Xers. Siguro naman wala nang magugulat dito pero mukhang ganyan talaga ang mangyayari at ang tanong, baka itong Converge, dalawa lang ang posibilidad dyan. Either kalimutan na nila itong nangyari dito kay Mikey Williams o baka ang gawin naman nilang paraan ngayon ay i-trade na itong si Mikey dito sa San Miguel. Kaya nga sa ngayon, ang posibleng mangyari dyan, i-trade na sa SMB itong si Mikey dahil baka dyan niya talaga gusto at siya lang maka-afford ng salary na gusto ni Mikey. Kung hindi sa San Miguel, pwede rin sa Magnolia or Ginebra. Ang nangyari kasi ayon dito sa report ng Spin PH, maganda na raw yung offer ng Converge Fiber Xers, very generous, pero hindi pa rin daw ito sumapat para dito kay Mikey Williams. So ang nangyari ngayon, mukhang either tapos na ang karera ni Mikey dito sa PBA or baka i-trade ulit ng Converge yung rights niya dito sa SMC. Hindi babalik si Mikey sa MVP group at lalong hindi yan kukunin ng Rain or Shine o kaya ng Phoenix Fuel Masters. Kaya asahan natin na SMC lang ang pwedeng puntahan nitong si Mikey Williams kung gusto pa niya magbalik sa PBA. So sa ngayon, malamang sa San Miguel siguro to dahil SMB naghahanap ng isang scoring point guard dahil hindi nga consistent itong si Wami Tiongson. So baka pwede na si Mikey Williams ang kanilang kunin. Kaya sa ngayon, kung sakasakali na matuloy yung pag-trade dito kay Mikey Williams sa San Miguel, asahan natin na magiging mababa ang trade value nitong si Mikey. Dahil syempre napakalaking risk ang kukunin ng SMB kung talagang i-acquire nila yung rights ni Mikey Williams. Kaya huwag umasa ang Converge na starter ang magiging kapalit niyan. Dahil syempre, hindi magte-take ng risk, hindi magbibigay ng starter ng San Miguel kung ang kapalit lamang ay itong si Mikey Williams. Kaya abangan natin yung pagbabago. Sa panig naman ng Barangay Ginebra ngayon, sigurado na magkakaroon ng pagbabago din sa lineup nila dahil nagkaroon ng isang open spot. Ibig sabihin nabawasan sila ng player dahil nga ito si L.A. Tenorio lumipat na dito sa Magnolia. So magkakaroon ng bagong player na papasok dito sa Barangay Ginebra. Ang tanong ay kung sino. Depende kasi yan kung sino talaga ang kinakailangan ni Coach Tim Cone ngayon. Alam natin syempre na medyo nakafocus si Coach Tim Cone dito sa Gilas, Pilipinas. Pero pagkatapos ng assignment sa Gilas ay magpo-focus na yun dito sa Barangay Ginebra. Ang kinakailangan syempre ang idagdag ng Ginebra dito sa lineup nila ay isang center. Actually sa totoo lang tama-tama yung pagkaalis nitong si L.A. Tenorio dahil magkakaroon na ng open slot ang Barangay Ginebra para magdagdag ng isang sentro na matagal na nilang kinakailangan. Kaya sa tingin ko, yan ang unang-unang kukunin ngayon nitong Barangay Ginebra. Ang mangyayari siguro dito sa darating na draft dyan kukuha nitong Barangay Ginebra
ng center na kanilang magagamit. Dahil sa kasalukuyan, iyan ang hinahanap ngayon talaga nitong Gene Kings. Kaya pwede nating masabi na siyempre malaking kamulan nitong si L.A. Tenorio para dito sa Barangay Ginebra. Pero kinakailangan siyempre kung ikaw naman itong Gene Kings, tanggapin mo na ganyan talaga dahil eventually magre-retire naman ito si L.A. Tenorio. Kaya nga hindi na nakapagtataka na ilalagay siya dyan sa Magnolia. Marami nagsasabi na dapat si Johnny Abarrientos ang nilagay dyan. Pero nagawa ng desisyon na si Tenorio. Sa panig ng Ginebra, oportunidad ito para magbago ng roster at magdagdag ng mga player na kanilang magagamit na dito at magbibigay ng panibagong lakas dito sa koponan ni Coach Tim Cone. Kaya sa ngayon, dito natin masasabi talaga na mag-iiba ang laro ng Barangay Ginebra dahil syempre ngayon kinakailangan nilang humanap ng ibang players na maasahan na matatawag na spark of the bench at hindi na itong si L.A. Tenorio sa ngayon. At ang huli nating balita ngayon, itong TNT Tropang Giga raw ay nagre-ready na gumawa ng pagbabago din dito sa kanilang roster at magdadagdag ng additional players. Dahil gusto makasigurado nitong TNT Tropang Giga na sa darating na season ng PBA ay magkakaroon sila ng mas malaking oportunidad para makag-Grand Slam. Hindi naman sikreto sa lahat na yan talagang ambisyon ngayon ng TNT Tropang Giga kaya masisiguro natin na ito'y matutuloy talaga. Kinakailangan lamang na magkaroon tayo, sabi nga nila, ng adjustment dito sa pagbabalasa ng players. Marami kinakailangan bagong players ng TNT. Unang-una na dyan, syempre gusto nila siguraduhin na magiging healthy iyong mga players na kanilang kukunin. Dahil kung ikaw ang TNT Tropang Giga, alam mo na yung health ng mga team mo, yan ang inaasahan ng marami na pwedeng mangyari. Dahil syempre, if you are, sabi nga nila healthy, magiging mas maganda resulta nito para dito sa TNT Tropang Giga. At alam naman natin na ang TNT ay kinakailangan gumawa ng paraan para makasiguro na magdadagdag sila ng mga additional players dito sa kanilang roster. Kabilang siguro dito sa pwede nilang kunin si Christian David at itong si Cedric Bearfield. Kaya nga kinakailangan talaga, sabi nga nila sa ngayon, medyo nagpapahinga pa siguro ang TNT pero eventually, magre-ready na yan para dito sa opening ng bagong season na gaganapin sa October. At yan talagang inaasahan ng marami ngayon na gagawin itong TNT Tropang Giga. Kaya pwede nating masabi na kahit medyo hindi maganda yung ending nitong kanilang season, maganda pa rin yung naging performance nila, nakadalawang championship sila. Kaya sa tingin ko, eventually makakabawi ang TNT at gagawin nila lahat para lalo pang lumakas dito sa upcoming na new season ng PBA. Shoutout muna kay RG Bueno at Dalina family, kay Ireneo Salangsang, kay Joshua Giray Espejo at Rosales family, kay Michael D, kay Enju, pinabati din natin si Anthony Alon, si Dexter Domer, si Malyari Mascarinas, Dalmacio de Guzman, Katsakino Dukusin at lahat ng ating mga regular viewer.